guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo mag-subscribe na kayo? Because we have another motovlog here! Kaya naman, samahan nyo ako. Another garage around the bike tour. Yeah, ito yung mga motor natin. At ito ang ating i-feature for this vlog. The Panigale V2 2025. Yan. Ikot tayo, ikot. Bago natin sabihin ang mga specs na meron nitong Panigale V2. So, let's start off with, of course, the engine. V2 engine, 4 valves per cylinder, liquid cooled, and the displacement is 890 cc. Ang horsepower niya ay 120, 6-speed with Ducati Quick Shift or DQS. Pagdating sa fork, ang kanyang fork ay Marzocchi 43mm, fully adjustable. Pag nakita niyo yung V2S na Panigale, it's gold. I'm just not sure if Marzocchi rin yung brand. Ang kanyang gulong naman ay Pirelli Diablo Rosso 4 and fully adjustable Kayaba monoshock. Meron din siyang aluminum double-sided swing arm. Pagdating sa sukat ng gulong, ang ating likod ay 190 by 55 at ang harap naman ay 120 by 70. Of course, naka-Brembo monoblock M50 front brake and meron na rin siyang cornering ABS under Bosch. Meron tayong 5 inches TFT display. Ang kanyang wet weight ay 179 kg at meron itong seat height na 837 mm. Meron din siyang tank capacity na 15 liters. Of course, we have different riding modes, power modes, and this one is powered by Ducati traction control. Of course, karamihan ng Ducati, meron ding wheel control, engine brake control, meron siyang auto tire calibration, and coming home light. Ano ba yung coming home light? Yun yung bukas yung ilaw pagka off mo ng engine. It will be on for a moment hanggang sa mamatay na siya unti-unti. I believe una ko siyang na-experience sa kotse ko. When you turned off the engine and then you get out of the car to walk papunta sa door ng bahay nyo, tsaka lang siya mawawala or mamamatay yung ilaw. Parang binibigyan ka lang niya ng konting liwanag. Alam mo yun? Kaya coming home. Binibigyan ka lang niya ng konting liwanag hanggang makapasok ka ng bahay mo. That's a good feature actually. Pero sa motor, I'm not sure. Going back to this Panigale V2, we have here a Termi Gnoni titanium dual exhaust. But hindi ito stock. Pag nakabili kayo ng Panigale V2, stock pa yung pipe. Not this one. So, upgraded na to. Not bad. Para marinig na rin natin kung anong magiging sound niya with this exhaust. So, ayan. Details ng ating motor. Of course, the buttons here and everything. Yan, buttons. The display. Hindi rin siya keyless, guys. Ito yung kanyang side mirror. What else? So, i-on natin para makita nyo yung display and at the same time, marinig nyo din yung kanyang exhaust. So, we have here the key. Yan ang makikita nyo sa display. The mode,
the gas, the light, the time, of course, the meter. Yan, total. Okay, you just have to shift. Yan, para makita nyo yung ibang information. Up, down lang. And let's check the other modes. Meron siyang sariling button. We have Sport Evo setup, Road Evo setup, Wet Evo, nice, pang-ulan. Wet Evo setup, Race Evo setup, ganda pala. Daming modes nitong Panigale V2, in fairness. May napansin lang ako, dito meron siyang cruise control buttons. Pero sa specs niya online, sinasabi na naka-ready lang siya for cruise control. Pero dito, try natin yan sa kalsada kung gagana. Because it's nice too. Sport bike na may cruise control. What else can we see here? Let's check. Pinutin natin ang... Wait, let's exit first. Yan, pinili natin ang sport. And try natin pumasok sa menu. Yan ang settings. My ride. Riding info. Wait, yan, settings pala. Vehicle, advanced, display, devices. Oh, nice! My phone connection. Anyway, balik tayo sa display. And let's start this monster. Turn it off. At baka magalit na ang mga kapitbahay. Let's see. I didn't see the coming home light. O nga, no? Maybe just need to be turned on pa sa settings. Anyway, so balik tayo sa kalsada mga kateki. So, ayun na nga. Another quick review here, and today we have the Ducati Panigale V2 2025. So, nilaunch ito nung event ng makina or ng IR. Basta either of the two lang. Anyway, nung nilaunch siya, hindi tayo agad nakahiram ng unit para gawa ng review kasi yung unang unit na dumating para ipakita sa Pilipinas ay nabili agad. Yun. Nabili agad siya. So, wala tayong na-review. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng unit. Tapos, eto, nakahiram naman natin. Ang nagawa natin ng review agad noon ay the Multistrada V2. Anyway, going back to the Panigale V2. Sobrang interested talaga ako i-review to kasi hindi pa ako nakagamit ng Panigale na V2. Nakagamit na ako before ng Panigale V4S. Yan. V4S, nagamit na natin na ilang beses. Shout out sa may-ari na nagpapahiram lagi ng mga motor niya. So, yun nga, nakagamit na tayo before ng Panigale V4S but never ng V2. I'm not a fan of V2 engines dahil lang sa
reason na if I can afford a V4 and a V4S, why not? Diba? Kung konting kemot na lang naman. But still, meron kasing market si V2. So, of course, we have the look of a Panigale. Very iconic. Alam na alam mo, pag Ducati Panigale or a Ducati sport bike yung gamit, parang everyone naman dreams for a sport bike. Lalo na kung Ducati, diba? Ako, gusto ko ng sport bike ng Ducati kahit naka multistrada na tayo. Hopefully, V4S and soon. Actually, gusto ko yung V4S na bago, but I don't have the budget yet. But this one, speaking of budget, very affordable guys. Dahil ito ay 1.190 lang. Imagine, nakapanigale ka na sa halagang 1.190 at yung latest pa. Nung nakausap ko si TJ Alberto nung nilaunch to, sinabi niya na marami talagang difference to kumpara dun sa lumang V2. This is very lightweight. Kita nyo naman, mula nung lumabas tayo, puro traffic na. Pero madali lang siyang gamitin. Yung V4S sobrang taas. Ito hindi eh. Yung sapatos ko pa nga normal ano lang, sole. Yung V4 talagang ano eh kailangan medyo matangkad ka or medyo confident ka na talaga sa matataas na motor, kasi iba yung pagkataas niya. Hindi katulad ng mga adventure bike na mataas. Yung Panigale V4 nakaliad yung puwet mo, ganun. So very sport bike ang upo mo. Tapos very lightweight to. Nakagamit na ako ng mga sport bike na kahit sabihin mong walang 1,000cc or almost 1,000cc pala, eh ang bigat-bigat na. Ito magaan siya. So kahit lady rider ka or payat ka, goods to. Kaya mo to. Tayo sa kabila. Traffic. Tagal to. Traffic din dito. Traffic talaga dito guys, lagi. Kaya isa sa mga palagay ko naging mas skilled ako na motorcycle rider ay dahil sa Cavite. Pag tiga rito ka kasi naman, Diyos ko, matututo ka talagang mag-balance, mag-slow ride. Anyway, going back, pumapatak na. A few moments later. I've been talking for so long, tapos patay pala yung ating Insta. Ay, nako, good luck naman. Ano kaya ang na-miss nyo? Or hindi na record sa mga sinabi ko. Anyway, try ko na lang balikan. I would recommend this for anyone, actually. Kasi, alam mo yun, naka-sport bike ka, hindi nakakatakot yung power niya kasi V2 siya. So parang kahit paano kung hindi ka pa sanay sa V4 engines. Anyway, balikan ko yung mga nasabi ko na. I like it. I like na lightweight siya. I like na hindi siya sobrang taas. I like na high-tech na siya for its price. I like na alam mo yon, yung parang sport bike made easy. Kasi yung mga sport bike before parang kailangan sobrang skilled mo o kaya sobrang hirap ka bumiyahe. Kasi ito hindi siya masyadong subsob. Nakagamit na ako ng mga sport bike na sobrang subsob na ang sakit talaga sa kamay, sakit sa likod. Ito hindi naman sobra. Very nice pa rin siya kahit nata-traffic tayo mula kanina. Yung init, palagay ko nakat yung part na sinabi kong yung init niya. Of course, may init siya. It's a sport bike, it's a Italian bike, it's a Ducati. So, how can I explain this?
Hindi lang ito ang mainit na motor. Basta Italian bike, usually litter bikes, and yung maraming fairings like mga sport bike, mainit yun. Hindi yan dahil Ducati or any brand. Yung Super Veloce ko, mainit. Yung Multistrada ko, may init din. Yung BMW S1000 XR ko, mainit din. Lalo pag natatraffic, Diyos ko. So, for me, itong init na to ng Panigale V2 is tolerable. Lalo ngayon, nakaano lang ako, regular pants, pero carry ko pa rin yung init. Nakagamit na ako dati ng mga motor na, hindi ko na babanggitin yung brand, na, Diyos ko, hindi naman kami na traffic, pero namumula siya talaga. Naka-Kevlar pants na ako, pero init na init pa rin ako. So, dito, Kevlar pants lang katapat nito. Hindi mo na mararamdaman nito. Ganda ng sounds niya, no? Isa to sa mga gusto ko yung sounds niya. Sounds niya, yung itsura niya, yung price niya. I recommend this for everyone or anyone. Not unless talagang zero knowledge ka sa big bike, ha. Siyempre, hanggat maaari, wag sport bike. Kaya marami na aksidente na jump agad sa sport bike, eh. First bike na sport bike agad. Kasi marami ka pa rin talagang dapat laman and matutunan na skills to ride a big bike, regardless kung 400cc yan o mas mataas o kung ano mang model yan o anong category ng big bike yan. Anyway, hindi kasi siya mahirap, kaya ako sinabi na I would recommend it to anyone kasi hindi siya mahirap gamitin. Ano, kahit traffic, siya mahirap gamitin. Hindi mo siya isusumpa. Sayang lang din natin siya nagamit ng mas malayo. E di sana na-test din natin kung hanggang gaano kabilis to. Dali lang din isingit. So I like how easy you can handle this bike. Magaan lang siya, madali lang siyang i-manage, mabilis of course. The buttons, the placing of the buttons, I love. Very reachable. Pasensya na kayo kung paulit-ulit yung sinasabi ko kasi kanina feel na feel ko yung pag-vlog ko pero hindi pala nagre-record. Nakakainis, namatay yung camera ko, hindi ko alam. Although that happens naman talaga, pero gusto kasi free flowing lang yung sinasabi ko. Alam mo yun, yung totoong nararamdaman ko, hindi based lang sa nabasa ko o sa feeling ko. Magugustuhan yun, nasabihin ko. Siyempre gusto ko yung yung talagang from my heart while I'm using this bike. Lady riders, oh yeah, lady riders can use this. I've seen it, they love it. Is it for me? Why not? Pero kung bibili ko ng first Panigale ko, I would love to have the V4R or V4S, yung pa talagang mahal. Kasi ang ganda. I love the look. But of course, ang hesitant kasi ako pagdating sa sport bike. Although, bumili na ako dati ng sport bike, yung Kawasaki ZX-10R. Depende kasi sa ride mo. Kung ano yung mga trip mong ride. Kung mahilig ka sa mga long rides, of course, hindi dahil sa hindi mo kaya, pero dahil gusto mo mas ma-enjoy mo yung ride, so you will use the right bike, diba? Para sa long ride.
Yun yung pumapasok yung multistrada ko, CLC 450. So anyway, malapit na tayo sa Alabang. Again, kung cut yung linya na to kanina, nakuha ko to ng Wednesday, Friday na ngayon. Nagamit ko lang siya kahapon, nung Wednesday pa uwi. Kahapon, umulan maghapon, di tayo nakapag-ride. Ngayon, umulan din kanina. But we don't have a choice kundi ibalik ito. Kaya, eto, ibabalik muna natin siya. Babalik mo natin sa Alabang, sa Ducati Alabang doon. Kasi kailangan siya bukas sa test ride sa may Nuvali. So, thank you so much Ducati Philippines sa pagpapahiram sa atin ito. I'm so sorry guys kung quick review lang talaga ang nagawa natin. Hindi natin nagawa ng in-depth review pero malay nyo, magka-chance pa tayo in the future. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pang iniintay nyo mag-subscribe na kayo guys para lagi ko kayong kasama sa mga vlogs natin regardless kung motor man yan o hindi. Of course, follow me as well on TikTok, Facebook, and Instagram para sa ibang ganap natin. I would love to see you there as well. Please like this video, comment kung anong masasabi nyo, and see you again on my next vlog. Bye bye mga kateki!